Isang bilyonaryo na katagpo ng triplets sa gilid ng kalsada. Siya pala ang ama ng mga to? Pero paano nga ba nangyari ito? Hello, sino po sila? Nagtatakang tanong ng matanda na si Zelda. Ito po ba si Aling Zelda? Seryoso na tanong ng isang lalaki. Oo, ako nga, bakit? Sino ka at gamit mo ang number ni Pearl? Nag-aalalang tanong ni Zelda. Isa po akong doktor. At ikaw lang po kasi ang contact na nakita namin sa telepono ni Miss Pearl. Andito po kasi sa ospital ang dalaga. Mabait na sabi ng doktor. Agad namang tinanong ni Aling Zelda kung saang ospital napunta si Pearl. Matapos malaman ni Aling Zelda ang detalye ay agad itong nagpalit at nagpunta sa bahay nila Pearl. Aling Zelda, saan po kayo pupunta? Nagtatakang tanong ni Iris habang ang mga kakambal naman nito na sina Ian at Ivan ay nakatitig kay Aling Zelda. Pupuntahan ko muna ang mama nyo, kaya dito lang kayo ha? Mabait na habilin ni Aling Zelda sa triplets na anak ni Pearl. Hindi po ba kami pwedeng sumama, Aling Zelda? Nakangusong tanong naman ni Ian. Maiwan ko na muna kayo rito ha? Ivan, ikaw nang bahala sa mga kapatid mo. Huwag kayong lalabas kapag nakita ko ang mama nyo, babalikan ko kayo. Maling habili ni Aling Zelda tagad na itong lumabas. Nagtatakang nagtingin na naman ang tatlong bata. Bakit kaya nagmamadali si Aling Zelda? Nagtatakang tanong ni Iris, ang huling lumabas sa triplets at nag-iisang babae. May nangyari kaya kay Mama? Naiiyak na tanong ni Ian, ang pangalawang lumabas sa kanilang tatlo. Huwag ka nang umiyak, Ian. Baka may importante lang silang kailangan puntahan. Seryosong sabi naman ng unang lumabas sa triplets na si Ivan. Pero Ivan, nagugutom na ako. Sundan kaya natin si Aling Zelda. Pagrereklamo ni Iris. Baka may kumuha sa atin sa labas, Iris. Nakakatakot. Nakangusong sabi naman ni Ian. Bakit ka matatakot? Tatlo tayo. Matapang na sagot ni Iris. Iris, wag nang ano-ano ang sinasabi mo kay Ian. Tignan mo ngang umiiyak na naman eh. Inis na sabi ni Ivan. Bahala kayo dyan. Kung ayaw niya, edi ako na lang susunod. Masungit at galit ni Iris at lumabas ng bahay. Saglit lang, Iris! Sigaw naman ni Ian habang tumatakbo pasunod kay Iris. Wala namang nagawa sa Ivan kundi sundan na lang ang mga kapatid bago i-lock ang kanilang bahay. Magkahawak ang tatlo habang naglalakad. Oh, bakit hindi ka makapagsalita, Iris? Saan tayo tutungo? Kinakabahan na tanong naman ni Ivan. Naku, iba atang napasukan natin, Ivan. Malungkot at natatakot naman, nasabi ni Iris. Doon tayo sa maraming ilaw, nakakatakot na doon oh. Walang kailaw-ilaw, baka kunin tayo ng multo. Umiiyak na sabi naman ni Ian. Umiiyak ka na naman, Ian eh. Tara, ako namang magsasabi ng daan. Seryoso ngunit kabadong sabi naman ni Ivan. 5 taon na tayo kaya wag ka nang umiyak, Ian. Si Ivan ang bahala. Pagpapatahan ni Iris kay Ian. Seryosong pinagmamasdan ni Ian ang mga daan at pinag-iisipang mabuti ang kanilang dadaanan hanggang sa nakalabas sila sa may highway at maraming sasakyan. Wow, ang taas naman ng mga gusali. Ang dami pang ilaw. Asa na kaya tayo? Namamangang sabi naman ni Iris. Hindi ko rin alam eh, pero mas mabuti nang andito tayo kaysa sa walang ilaw. Asan na kaya si Mama at Aling Zelda? Nagugutom na rin ako. Malungkot na sabi naman ni Ian. Upo na muna tayo roon at magantay ng pulis. Seryosong sabi ni Ivan at marahang hinila ang mga kapatid sa isang lugar kung saan maraming hagdan. Bakit naman pulis, Ivan? Nakangusong tanong ni Iris. Sabi ni Mama, mambabait ang pulis kaya doon tayo hingi ng tulong. Paliwanag ni Ivan. Natahimik naman ang dalawa at naupo ng hagdan. Tahimik na pinapanood ng triplets ang mga iba't ibang klaseng sasakyan na dumaraan habang naghihintay ng pulis. Tabi mo muna sa gilid, kuya. Kunot noong sabi ni Kyle sa kanyang driver. Tinignan nitong mabuti ang mga batang nakaupo sa hagdan. Nang nakumpirma ni Kyle na bata nga, ang kanyang nakikita ay agad ditong lumabas. Sa sasakyan at nilapitan ng mga bata. Hello, anong ginagawa niyo rito? Asan ang mama niyo? Mabait na tanong naman ni Kyle.
Agad na hinawakan ni Ivan ang dalawa na kapatid. Wala po, nag-aantay lang po kami ng pulis. Nakangiting sabi naman ni Iris. Bakit naman kayo naghihintay ng pulis? Nagtatakang tanong ni Kyle. Sorry po pero sabi po ng mama namin na hindi daw po dapat kami nakikipag-usap sa hindi namin po kakilala. Matapang na sabi naman ni Ivan habang tinago ang mga kakambal sa kanyang likod. Nakaramdam naman ng bilib si Kyle kay Ivan dahil sa pagprotekta sa kanyang mga kapatid. Ivan, hingi tayo ng tulong sa kanya. Mahinang sabi ni Ian. Hindi pwede, hindi natin siya kilali. Hingi na lang tayo ng tulong sa mga pulis. Pagpupumilit ni Ivan. Sige na Ivan, sa kanya na tayo humingi ng tulong. Mukha naman siyang mabait eh. Pangungulit naman ni Iris. Sige, nakangusong sagot ni Ivan. Tulong? Bakit may nangyari ba sa inyo? Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo sasaktan. Handa akong tumulong. Aliw na sabi ni Kyle. Tuwang-tuwa at aliw naman si Kyle na pinapanood ang mga bata. Sobrang gaan ang loob nito sa tatlo at hindi magawang alisin ang kanyang paningin sa mga to. Nawawala po kami at hindi rin po namin alam kung saan po ang mama namin. Yun po ang totoo. Sabi naman ni Ivan. Tara, sakay kayo sa kotse ko at pupunta tayo kung saan may pulis. Nakangiting sabi na lamang ni Kyle. Talaga po? Masayang tanong naman ni Iris. Tara Ivan, may kilala siyang pulis. Pangungulit muli ni Ian. Hindi man binababa ni Ivan ang kanyang gwardya. Ang mga kapatid naman nito na si Iris at Ian ay agad na ginusto si Kyle. Binuhat naman ni Kyle si Ian at Iris habang si Ivan naman naglalakad at naiiyak nang nakitang masasayang muka ng kanyang mga kapatid. Habang buhat-buhat ni Kyle, iniisip nito kung bubuhatin din kaya ang kanyang mga kapatid ng ama nila. Ilang minuto lang ang nakalipas, nakarating din ang mga to sa police station. Ngunit nakatulog sina Ian at Iris sa kotse. Halika Ivan, ikaw na lang sumama sa akin sa loob. Iwanan natin ang mga kapatid mo rito, kasama ni Kuya. Mabait na aya naman ni Kyle. Hawak-hawak ni Ivan ang kamay ni Kyle na pumasok sa police station. Nireport naman ito ni Kyle at nakiusap sa kanya na muna ang mga bata habang hindi pa nahahanap ang kanilang ina. Okay lang ba sa inyo yon, Ivan? Mahinang tanong naman ni Kyle kay Ivan na nagtatago sa likod ng kanyang mga hita. Nakangusong tumango naman si Ivan at nginitian naman ito ni Kyle bago hinarap ang pulis. Iniwan ni Kyle lahat ng detalye para mahanap ito kaagad ng mga pulis, kaya nagpunta na muna si Kyle para pakainin ng mga kambal. Excited na excited ang mga bata nang nakitang mga pagkain sa kanilang harapan. Hindi naman nagsayang ng oras ang mga to at agad na sinimulan lantakan yun. Dahan-dahan lang, baka sumakit ang tiyan nyo. Natutuwang sabi naman ni Kyle. Ang sarap po nito. Masayang sabi naman ni Ian. Ngayon lang po ako nakatikim ng ganito. Nakangiting sabi naman ni Iris. Masarap nga po ito pero mas masarap pa rin po ang luto ni Mama. Masungit na sabi ni Ivan ngunit sa kaloob-looban nito ay sobra itong nasasarapan sa mga pagkain. Natawa naman si Kyle. Hindi nito maintindihan kung bakit, ngunit pakiramdam nito ay karapat-dapat na nasa piling niya ang mga bata. Sobrang saya na hindi maipinta ang kanyang nararamdaman dahil lang sa triplets. Bago iuwi ni Kyle, ang mga bata ay binilihan niya muna ito ng mga gamit. Parang napadami atang bili ko ah. Kunutong sabi ni Kyle habang tinitignan ng kanyang driver na si Kulas na pinapasok ang mga nabiling gamit ng mga bata sa kanyang kotse. Kulang na nga lang po sir bilhin niyo po yung buong store. Pagbibiro ni Kulas. Napakamot na nga lamang ng batok si Kyle at pumasok na sa kotse. Napangiti ito nang nakita ang mahihimbing. Natulog ng triplets at parang hinahaplos kagad ang kanyang puso sa simpleng pagkita niya sa mga bata. Nang naiuwi niya ito sa kanyang bahay, ay tila ba pakiramdam ng mga bata ay nasa isang pelikula sila. Ang laki naman po ng bahay niyo. Inaantok na sabi ni Ian habang buhat-buhat ni Kyle. Huwag kayong mahihiya. May binili akong pantulog nyo, paayos ko lang saglit sa ang kwarto nyo para makatulog kayo ng maayos. Masayang sabi ni Kyle.
Agad na pinatawag ni Kyle ang kanyang mga katulong para asikasuhin ang mga bata. Laking tuwa ng matatandang katulong ni Kyle at merong mga cute na bata na tahimik nilang nasa mansyon. Pinaayos rin ni Kyle ang kwarto sa tapat ng kanyang kwarto para naaayon ito sa kanilang edad. Masyado kasing mataas ang mga kama kaya pinaalis na rin ito ni Kyle. Nang sinigurado ni Kyle na masaya at maayos ang mga bata sa kanilang kwarto, ay agad itong nagpunta sa kanyang kwarto para maligo. Agad naman itong pinuntahan ni Kyle nang nakapagpalit ito at napangiti nang nakitang mahimbing ang tulog ng mga bata, maliban kay Ivan. Inaya naman ito ni Kyle sa sala at nagpakuha ng kape at gatas sa katulong. Bakit hindi ka makatulog? Malumani na tanong ni Kyle. Inisip ko lang po ang aking ina. Baka po nag-aalala ng mga yon lalo na si Aling Zelda. Malungkot na sabi ni Ivan. Hindi bale alam kong once na nagtanong sila sa mga pulis ay agad akong tatawagan ng mga yon. Nakangiting sabi ni Kyle. Mag-isa ka lang po rito? Tanong na curious naman ni Ivan. Mag-isa lang ako dito. Nakangiting sagot ni Kyle. Hindi ka po ba nalulungkot? Mag-isa rito sa gantong malaking bahay? Nagulat naman si Kyle sa naitanong sa kanya ng bata. Hindi nito inaasahan na maitatanong sa kanya ito ng isang 5 taong gulang na bata. Pangarap mo rin ba ang gantong malaking bahay? Pag-iibang usapan ni Kyle. Kahit ano po basta kumpleto kami. Nakayuko at naiiyak na sabi ni Ivan. Huwag ka nang umiyak. Bukas babalik ulit tayo sa police station para magtanong ng balita. Hindi po ako umiiyak. Napuwing lang po ko. Nahihiyang sabi ni Ivan. Baby ka pa. Nakangiting sabi naman ni Kyle. Kuya na po ko, hindi po ko baby. Ang baby po ay ang iyakin na po si Ian at saka ang pasaway po na si Iris. Matapang na sagot naman ni Ivan. Ganun ba? O heto gatas. Nakangiting sabi na lamang ni Kyle. Sabay abot sa kanya ng gatas na mula sa katulong. Na-excite naman si Ivan na nakita nga ang gatas na ibinigay sa kanya. Agad nitong kinuha ang gatas at ininom. Ang sarap po ng gatas niyo, kakaiba pong lasa. Masayang sabi ni Ivan. O diba baby ka pa? Pangasar tuloy ni Kyle. Namula naman sa hiya si Ivan at napanguso sa inis kay Kyle. Nagtawanan at nagpatuloy ang kwentuhan ng dalawa hanggang sa nakatulog na rin si Ivan. Ipinunta naman ito ni Kyle sa kanilang kwarto kung saan nakatulog ang mga bata. Pinagmasdan ni Kyle ang mga bata. Napakagaan ang kanyang pakiramdam sa mga to at kahit isang araw pa lang ang lumipas na nakasama niya ang triplets ay punong-puno na ito ng kasiyahan na hindi niya pa naramdaman simula noong namatay ang kanyang mga magulang. 3 araw ang nakalipas nang nakatanggap na ng tawag si Kyle mula sa mga pulis. Halos maghalumpasay na nga sa pag-iiyak si Aling Zelda nang nakita ang mga bata. Salamat sa Diyos at ligtas kayo. Mga pasaway talaga kayong mga bata, sabi ko hantayin niyo ako at babalik rin ako agad eh. Umiiyak pa na sabi ni Aling Zelda. Sorry po Aling Zelda, pinilit ko lang po ang mga kakambal ko na sundan kayo eh. Nakangusong sabi ni Iris. Aling Zelda, asan po si Mama? Malungkot na tanong ni Ivan. Bakit hindi niyo po kasama si Mama, Aling Zelda? Nagtatakang tanong naman ni Ian. Ang mama niyo, nasa ospital siya. Hanggang ngayon hindi pa rin nagigising. Halina kayo at umuwi na tayo. At sabay nating dalawin ang mama niyo. Pag-aaya ni Aling Zelda. Napatingin naman ng triplets kay Kyle. Napayuko naman si Ivan at nagpabuhat kay Kyle. Bakit? De bale at tatanungin ko kay Aling Zelda ang tahanan niya para madalaw ko kayo. Pilit nang initian ni Kyle ang mga bata. Tumakbo naman si Iris papalapit kay Kyle at nagpabuhat rin maski si Ivan ay ayaw mapalayo kay Kyle. Anong problema mga bata? Nag-aalalang tanong pa ni Aling Zelda. Hindi po ba pwedeng kayo dito, Kyle na lang po muna kami para po nasa ospital po. Si Mama may nagbabantay po sa amin? Malungkot na tanong ni Ivan. Hindi naman pumayag si Aling Zelda dahil nakakahiya daw ito at hindi nila kaano-ano. Hindi naman po masamang tao si Tito Kyle, nakangusang sabi ni Ivan.
parehas lang naman po kayo ni Tito Kyle, Aling Zelda eh. Naiiyak na sabi naman ni Ian. Please, Aling Zelda. Please, Tito Kyle. Pagmamakaawa ni Iris. Sinubukan namang kausapin ito ni Kyle, ngunit ang ending ay nagsiiyakan ng mga bata. Hindi sila tumigil hanggang sa napa-oo nila si Aling Zelda. Agad namang niyakap ng 3 bata si Kyle at ganun din si Kyle. Nagpapasalamat ito dahil nabigyan pa siya ng kaunting oras na makasamang mga bata. Salamat po, Aling Zelda. Kung okay lang po sa inyo, pwede po ba akong sumama na dalawin ng mama ng mga bata? Mabait na tanong ni Kyle. Naku iho, syempre naman. Napakalaking tulong na itong ginagawa mo kaya ako dapat ang magpasalamat sa'yo. Nakaiting sabi naman ni Aling Zelda. Masayang nagkwento ang mga bata tungkol sa mga naranasan nila sa piling ni Kyle. Natuwa naman sa Aling Zelda dahil nakita niyang naging masaya ang mga bata. Pagdating sa ospital ay nagsiiyakan ng mga bata nang nakitang nakatulog ang kanilang mama at hindi magising. Pinatahan naman ito kagad ni Kyle. Hindi maalis ang mata ni Kyle kay Pearl. Sabi ng doktor, masyadong na-overfatigue daw ang kanyang katawan. Sabi ko kasi sa kanya at magpahinga rin kahit isang araw. Ayaw makinig. Nahimatay tuloy at nabagok ang ulo at mabuti na nga lamang hindi masyadong malala ang tama ng kanyang ulo. Malungkot na pagkukwento ni Aling Zelda. Ganun po ba? Mag-isa lang po ba ni Pearl na bumubuhay sa triplets? Tanong ni Kyle. Oo, masyadong malalim ang sugat ni Pearl sa kanyang personal na buhay kaya gusto ko man magsabi pa. Hindi ko magawa dahil wala ako sa lugar. Malumanay na sabi ni Aling Zelda. Napatango na nga lamang si Kyle at hindi na muling sumagot. Nagtataka rin kasi ito kung bakit parang pamilyar sa kanyang mukha ni Pearl. Pero kahit anong pilit nitong isipin kung saan niya nakita si Pearl ay wala itong maalala. Nabalin naman ang atensyon ni Kyle nang biglang maramdaman niya ang nagmamasid na pagtingin sa kanya ni Aling Zelda. May problema po ba? Nagtatakang tanong ni Kyle. Ay wala iho. Napapansin ko lang nakahawig mo ang mga bata lalong-lalo na si Ivan. Kung ibang taong makakakita sa inyo ay parang mag-aama kayo. Natutuwang sabi pa ni Aling Zelda. Napangiti naman si Kyle. Kahit imposibleng mangyari sa anak niyang triplets, ay sumaya ito noong nasabing parang anak niya ang mga to. Sa maliit na oras na nakasama niya ang mga bata ay alam niya na napamahal na ito ng sobra sa mga to. Hindi na lang alam ni Kyle na pati ang mga bata ay sobra nang na-attach sa kanya. Sa mga sumunod na araw ay lagi nang kasama ni Kyle ang mga bata kahit na magpunta pa ito sa kanyang opisina. Mas lalong nagaganahan nga itong si Kyle dahil sa tuwing iaangat niya ang kanyang ulo mula sa lamesa habang nagtatrabaho ay nakikita niyang mga batang masayang naglalaro sa kanyang opisina na nagbibigay sa kanya ng lakas. Araw-araw na tinatapos kaagad ni Kyle ang kanyang trabaho para ipunta ang triplets sa ospital para dalawin ang kanilang ina. Si Aling Zelda naman ay doon na namalagi sa ospital para bantayan si Pearl. Nagpatuloy ang gantong setup hanggang sa nagising si Pearl. Salamat sa Diyos at nagising ka rin. Naalala mo ba ako? Umiiyak na tanong ni Aling Zelda. Aling Zelda, asan po ang mga bata? Nangihinang tanong ni Pearl. Agad namang kinuwento ni Aling Zelda ang lahat. Nang nangyari at nagulat at naiyak rin si Pearl. Nang napunta sa mabuting kamay ang kanyang mga anak. Matapos ang trabaho muli ni Kyle, ay dumiretso sila kagad sa ospital na may dalang mga pagkain. Napatigil naman ang mga bata nang nakita ang mama nilang nakangiti sa kanila habang nakaupo sa kanyang kama sa ospital. Mama? Mahinang tawag ni Iris. Ang gwapo at ang ganda naman ng suot ng mga anak ko. Malambing na sabi ni Pearl. Tuloy-tuloy na umagos ang mga luha ng mga bata at agarang tumakbo sa bisig ng kanilang ina para mayakap. Mama, ang tagal niyo pong natulog. Umiiyak na sabi ni Ivan. Mama, bakit ngayon ka lang po nagising? Humahagulgol na iyak naman na tanong ni Iris habang si Ian yumayakap ng mahigpit sa ina.
Sorry mga anak, di bale. At hindi na mauulit ito ha? Malungkot na sabi ni Pearl habang yakap-yakap ang mga bata. Nang kumalma ang mga bata, ay lumapit naman si Kyle para magpakilala kagad. Nagpasalamat si Pearl sa tulong na binigay ni Kyle at sa pag-aalaga ng kanyang anak. Wala yun. Mabubuting bata ang mga anak mo at nagpapasalamat din ako at may nagbigay buhay sa aking tahanan. Masayang sabi ni Kyle. Ngunit sa kanyang kaloob-looban, nalulungkot ito nang naisip na malalayo na ang mga bata sa kanya. Napangiti naman si Pearl sa sinabi ni Kyle. Masayang pinagmasdan ng dalawang mga bata na nagkukulitan sa kama ni Pearl. Hanggang sa mga oras na yun, hindi mapigilan ni Kyle na maisip na napakapamilyar ng mukha ni Pearl at lalong-lalo na ang boses niya. Nanlaki naman ang mga mata ni Kyle sa gulat nang nakita niya ang isang tattoo sa may bandang likod ng kanyang tenga. Isang tattoo na nagpapaalala sa kanya sa babaeng matagal na niyang hinahanap. Ang naka one night stand niya noong siya ay lasing sa isang party. Sir Kyle, may problema po ba? Nagtatakang tanong ni Pearl. Wala. Gusto ko lang sanang humiling ng isang pabor sa'yo. Nahihiyang sabi ni Kyle ngunit hindi pa rin maalis ang paningin sa tattoo ni Pearl. Ano po yun? Kahit ano po gagawin ko para makabawi sa inyo, wag lang po ang pera sir ha? Wala po kami noon. Natatawang sabi pa ni Pearl. Napangiti naman si Kyle. Hindi pera ang kailangan ko. Gusto ko sanang tanungin ko anong trabaho mo. Malumani na tanong naman ni Kyle. Isa lang po akong janitress. Nakayukong sabi naman ni Pearl. Gusto ko sanang sa akin ka nalang magtrabaho kahit bilang katulong para sana hindi na kailangan umalis sa bahay ng mga bata. Kahit anong trabaho, ibibigay ko basta sa akin lang kayo manirahan. Lakas loob na sabi ni Kyle. Sigurado po kayo? Hindi makapaniwalang tanong naman ni Pearl. Mataas ang pasahod ko at hindi ganon kabigat ang iyong tatrabahuin. Masyadong matanda na rin kasi ang mga katulong ko silang kinalakihan ko kaya magandang mayroon ka para sa pagtulong sa kanila. Masyado na po kayong maraming naitulong Sir Kyle. Gustuhin ko man po pero nakakahiya na po masyado eh. Sa totoo lang napamahal na ako sa mga bata. Sobrang saya at naging makulay ang buhay. Simula nung dumating sila, pati na rin ang mga katulong ko ay naaliw sa kanila. Halos lahat kami sa bahay ay napamahal na sa triplets. Baka di namin kayanin ang pagkawala nila sa bahay kung sakali. Nahihiyang pagamin pa ni Kyle. Parang hinahaplos ang puso ni Pearl sa mga sinabi ni Kyle. Hindi nito maisip na ang matapobreng lalaking lagi niyang naririnig sa mga kasosyo ng kanyang namayapang ama ay mabait pala sa totoong buhay. Mama, kay Tito Kyle na po tayo titira? Nagniningning ang mga mata ni Ian na nagtanong pati na nga rin sina Ivan at Iris ay halatang excited sa kanilang narinig na ikinagulat ni Pearl. Ngunit sa huli ay napangiti na lamang ito at tumango. Mukhang hindi lang ho kayo ang malulungkot pati na po sigurong mga bata, kaya payag na po ako sa gusto nyo. Saan po ba ako makakahanap ng ganitong kagandang trabaho? Natatawang sabi ni Pearl. Nagsihiyawan ang mga bata at bumaba sa kama ni Pearl para yakapin si Kyle. Masayang niyakap naman ito pabalik ni Kyle. Parang hinahaplos ang puso ni Pearl nang nakita ang masasaya at excited na mukha ng triplets. Nang nakalabas si Pearl, sa ospital ay laking gulat nito nang nakita ang kwarto ng triplets at kung paano ito alagaan ng mga trabahador ni Kyle. Pakiramdam nga ni Pearl ay muli itong bumalik sa dati niyang buhay dahil sa pag-aasikaso ng mga katulong ni Kyle. Kaya naman noong matapos silang kumain, ay nagpunta ito sa opisina ni Kyle na itinuro ng mga bata. "Oh Pearl, may problema ba?" Mabait na tanong ni Kyle habang abala sa mga papeles. "Gusto ko sanang tanungin kung anong magiging trabaho ko rito para naman makapagsimula na ako bukas." Nahihiyang sabi ni Pearl. "Kalalabas mo lang sa ospital, trabaho na agad ang iniisip mo?
magpahinga ka na muna. Naituro na ba ng mga bata ang kwarto mo? Nakangiting dire-diretsyong tanong ni Kyle. Pero pagpupumilit ni Pearl, ngunit hindi natapos ni Pearl ang kanyang gustong sabihin dahil sa pinagilan ito ni Kyle. Nasabi sa akin ng doktor ang dahilan ng pagkahimatay mo. Malnourished at overfatigue daw ang dahilan. Sobrang nag-alala sa iyo ang mga bata kaya ang trabaho mo muna ngayon ay ang magpahinga, magpalakas at bumawi ng oras sa mga bata. Sobrang namiss ka ng triplets kaya samantalihin mo na to para makabanding ang mga bata. Malumani na sabi naman ni Kyle. Nanlaki naman ang mga mata ni Pearl sa gulat pero agad naman itong napalitan ng ngiti. Pakiramdam ni Pearl unti-unting nabubuo muli ang kanyang kalooban na nawasak dahil sa mga sinabi sa kanya ni Kyle. Simula kasi, nang nagbuntis ito hanggang sa lumaki ang triplets, ay hindi ito tumigil sa pagtatrabaho at minsan para madagdagan ang pagkain ng kanyang mga anak ay hindi na ito kakain. Kahit na degree holder pa si Pearl, ay hindi nito magawang makahanap ng trabaho dahil sa kanyang masamang stepsister. Lahat ng kanyang ina-applyan ay tinatanggihan siya dahil kay Eve, ang kanyang stepsister. Maraming salamat Sir Kyle. Palang araw may babalik ko rin ang kabaitan na inaibinibigay niyo sa amin. Mainhin na sabi ni Pearl. Kyle lang ang pangalan ko, walang Sir doon. Nakangiting sabi naman ni Kyle na ikinatuwa naman ni Pearl. Magpapahinga na ako Kyle. Magpahinga ka na rin. Masayang sabi ni Pearl bago ito nagpunta sa kwarto ng triplets. Napangiti naman agad si Pearl nang nakitang mahimbing ang tulog ng tatlo. Pilit na sinisiksik ni Pearl ang kanyang sarili sa hindi maintindihang posisyon ng tatlo sa pagtulog para lamang makatabi ang mga to. Nang matapos rin si Kyle sa kanyang trabaho ay sinilip niya ang tatlo na nakasanayan niyang gawin. Napangiti rin ito at masayang pinagmasdan ang mag-iina. Dahan-dahang lumapit ito para kumutan ng mga to nang napatigil sa pagkilos si Kyle. Tinitigan ng mabuti ni Kyle ang tattoo na nasa likod ng tenga ni Pearl at sa mga oras na yun, naging sigurado si Kyle sa tattoo ni Pearl parehong-pareho sa babaeng nasa alaala niya. Pagkalabas ni Kyle sa kwarto ay agad niyang tinawagan ang kanyang kanang kamay para paimbestigahan kaagad si Pearl. Nadismaya naman si Kyle nang ang tanging impormasyon lang na naibigay sa kanya ng kanyang kanang kamay ay ang dati siyang mayaman dahil sa mga pictures na nahanap ng kanyang kanang kamay pero ni isang tungkol kay Pearl wala itong nalaman. Dahil dito mas lalong nagtaka si Kyle kaya pinagpatuloy pa rin ang paghahanap ng impormasyon tungkol kay Pearl. Balita ko may mga batang kalye ka daw na kinupkop. Maarteng tanong ni Eve sa kanyang fiancé na si Kyle. It's a long story Eve. Pwede bang sa susunod ko na lang ikwento sa'yo? Busy ako. Walang interes na sabi ni Kyle sa kanyang fiancé ng ilang taon. Kyle, I've been wondering. We've been engaged for almost 5 years pero hindi pa rin umuusad ang relasyon natin simula nung gabing yun. Malinting sabi ni Eve kay Kyle. Napangiwi naman si Kyle. Kahit tanong ulit niyang pilit na alalahanin ang nangyari nung gabing may nangyari sa kanila, wala itong maalala, kundi ang tattoo na kay Pearl niya lang natagpuan. Ang huling naalala na lang ni Kyle ay uminom ito kaya laking gulat na nga lamang nito na may katabi ng babae at agad na umalis pero dahil alam niyang kailangan nga niyang panagutan nito, maliman ang nagawa niya, ay umalis nga ito. Pero bumalik naman siya, pero si Eve na ang kanyang nadatnan. Let's not talk about that ngayon, busy lang talaga ako. Pero sa mga batang paslit may oras ka? Palayasin mo nga yan sa bahay mo? Baka mamaya, mga magnanakaw yung mga yan. Inis na sigaw ni Eve. Nakaramdam naman kaagad ng galit si Kyle nang may nang insulto sa mga bata. Liv, at wag na wag kang magpapakita sa akin hanggat ako na mismo ang maghahanap sa'yo. Galit na sabi ni Kyle pero hindi naman natakot si Eve at napangiti.
Kung may makakakita lang sa itsura mo ngayon, baka isipin ikaw talaga ang ama ng mga bata dahil sa pagkagalit mo. Nakangising sabi pa ni Eve. Hindi naman nakapagsalita si Kyle at sinamaan na lamang ng tingin si Eve. Matapos ng nangyari, sasabihin mo sa aking aalagaan mo ko at you will take responsibility sa mga ginawa mo sa akin nung gabing yun? Pero sa huli, pinagmukha mo lang akong desperadong babae. Pagpapaawa ni Eve. Lumambot kaagad ang ekspresyon ni Kyle at huminga ng malalim para pakalmahin ang sarili. I'm sorry, mahinang sabi ni Kyle. Kung talagang seryoso ka sa sorry mo, let me start preparing for our wedding. Nakangusong sabi na lamang ni Eve. Tumango na nga lamang si Kyle at hindi na muling nagsalita pa hanggang sa umalis na nga ang desperadang babae. Napahiga na lamang si Kyle sa kanyang upuan at napatulala sa pader. Bigla naman itong na-imagine ang nakangiting mukha ng mga bata at pati na rin ang masayang mukha ni Pearl. Hindi nito alam kung bakit nararamdaman niya ang ganon sa mag-iina pero hindi naman kay Eve. Gusto ko nang umuwi. Malungkot na bulong na nga lamang ni Kyle sa kalawakan. Pagka-uwi ni Kyle naabutan niyang masayang naglalarong mag-iina, napangiti rin ito nang nakitang nagkakataba na si Pearl. Halos lahat ng katulong ni Kyle ay walang sawang pinapakain si Pearl kaya naman ngayon ay may laman na ito at mas lalong lumalabas pa ang kanyang kagandahan. Masayang tumakbo si Kyle sa mga bata at nakipagkulitan. Malakas na tinawanan naman ito ni Pearl dahil sa pag-aarteng bata nito. Habang hinihintay ang hapunan, abala si Kyle sa pagtatrabaho ng mga papeles ng kanyang inuwi. Marahan na kumatok si Pearl. Oh, mangungulit ka na naman eh. Natatawang sabi ni Kyle. Pagtrabahuin mo na kasi ako. Wala akong magawa rito sa bahay eh. Ayoko naman kasing maging palamunin lang ng basta-basta rito. Hindi naman ako baldado ah. Nakangusong sabi ni Pearl. Kahit anong pagpapakyut mo pa dyan, hindi muna pwede. Enjoyin mo muna ang pahinga mo. At pinag-iisipan ko pa kung ano trabaho ang ibibigay ko sa'yo. Nakangiting sabi ni Kyle. Sinong nagpapakyut? Bakit naman ako magpapakyut sa'yo? Namumulang tanong ni Pearl. Nagde-deny ka pa? Alam kong maganda ka, pero wag mong gamitin sa akin ang kagandahan mo. Pagbibiro ni Kyle, may kinamula ni Pearl. Maganda ako? Gulat na tanong ni Pearl. Natahimik naman si Kyle at patagong namula. Iniwas kasi nito kagad ang kanyang ulo kaya napangisi naman si Pearl. So nagagandahan ka sa akin? Pangasar na tanong ni Pearl at agad na lumapit sa may lamisahan ni Kyle. Hindi, ang pangit mo kaya, ang payat masyado daig pang skeleton. Pangaasar nga na parang bata ni Kyle. Mas lalong natuwa naman si Pearl dahil sa nahihiya si Kyle. Talaga lang ah. Bakit hindi ka makatingin sa akin? Masayang tanong ni Pearl. Agad namang lumingon si Kyle para sana ipakita kay Pearl na kaya nitong tumingin ng diretsyo. Ngunit nagulat ito nang biglang malapit ang mukha ni Pearl sa pagkalingon nito at pati na rin si Pearl nagulat. Hindi nito inaasahan na lilingon ng ganoon kalapit si Kyle. Dahan-dahang bumaba sa mga labi ni Kyle ang paningin ni Pearl at kumalabog ang dibdib. Para kang leon at tinitignan ang kanyang kakainin. Nakangising sabi ni Kyle. Tinulak naman palayo ni Pearl ang mukha ni Kyle papalayo sa kanya. Kunwari ka pa dyan. Pangasar muli ni Kyle. Umalis sa pagkasandal si Pearl sa lamisahan ni Kyle at inayos ang tayo. Halika na at kumain, narinig ko sila na nagtatawag. Pagsisinungaling pa ni Pearl at mabilis ang umalis sa opisina ni Kyle. Napangiti naman si Kyle ngunit agad ring nawala ang kanyang ngiti nang nakita ang isang envelope. Isa itong DNA test ng mga bata at ni Kyle. Dahil sa tsansa na si Pearl ang babaeng naka one night stand niya noong gabing yon ay naisip niyang baka siya ang ama ng mga bata ngunit hindi ito magawang tignan ni Kyle dahil ayaw niyang madismaya. Mama, bakit po kamukha namin si Tito Kyle? Biglang tanong ni Ian kay Pearl habang naghahain nito ng pagkain. Kunot noong tinignan ni Pearl si Ian. Kamukha? Hindi naman mas kamukha mo niyo pa nga ako eh.
Nagtatakang sagot ni Pearl. Agad namang tumayo si Iris at tumakbo paalis ng kusina at nakasalubong si Kyle, ngunit nilagpasan lang nito si Kyle. Saan pupunta yun? Nagtatakang tanong ni Kyle. May tinanong si Ian sa akin na tinanggihan ko bigla, kaya yun tumakbo paalis. Nag-aalala lang sabi naman ni Pearl. Maya't maya lamang bumalik na nga rin kaagad si Iris na may daladalang malaki at makapal na parang libro. Namukaan naman ni Kyle kung ano yon. Saan mo nahanap yan? Buhay pa pala yan? Excited na sabi ni Kyle kay Iris na papalapit sa kanila sa kusina. Pinakita po yan ni Manang kanina sa amin. Picture ni Tito Kyle nung bata pa siya. Kamukhang kamukha po namin siya, Mama, tignan mo! Excited na sigaw ni Ian. Nagkatingin na naman sina Pearl at Kyle. Nagkibit balikat na nga lamang si Pearl at tinignan ang pinapakita ng mga bata. Ito oh, mukha ni Ivan. Dito naman mukha ko, tapos dito po si Ian. Si Tito Kyle, lahat po to. Kamukha po namin. Cute na sabi ni Iris. Napangiti lamang si Pearl. Alam nitong imposibleng si Kyle ang naka one night stand niya noong gabing yun dahil sa masyadong mahirap lapitan si Kyle noon. Dahil sa napakasungit nito. Oo nga no, kamukha niyo nga. Baka kakilala ni Kyle ang papa niyo. Pagsisinungaling ni Pearl at sinenya na lamang si Kyle na walang nagawa kundi pilit nang initian ang mga bata. Pero sa kaloob-looban ni Kyle ay mas lalong nadagdagan ang kanyang suspetsya na siya nga ang ama ng mga bata at si Pearl ang kanyang nakatalik ng gabing bigla itong nalasing. Tahimik na nagpapahangin si Pearl sa balcony nang biglang dumating si Kyle na may hawak na envelope. Ano yan? Curious na tanong ni Pearl. Huwag ka sanang magalit pero ang hinala ng mga bata, naisip ko rin kaya patagong pina-DNA test ko ang buhok namin ng mga bata at ito ang resulta. Kinakabahan na sabi ni Kyle. Anong resulta? Mahinang tanong ni Pearl. Hindi nito alam kung ano ba ang dapat maramdaman. Ngunit sa kaloob-looban ng kanyang puso, ay hinihiling nito na sana nga si Kyle na lang ang ama ng mga bata dahil nakita niya ang totoong pagmamahal nito sa mga bata. Hindi ko pa binubuksan. Bakit hindi? Nagtatakang tanong ni Pearl. Kinakabahan lang ako. Nahihiyang sagot ni Kyle. Dahil sa isipan ni Pearl, ay imposibleng si Kyle pa rin ang kanyang naka one night stand. Kinuha niya ang envelope sa kamay ni Kyle at binuksan. Nanlaki ang mga mata ni Pearl at malakas na napasinghap sa resulta. Gulat itong napatingin kay Kyle na biglang nagtaka. Lakas loob na kinuha ni Kyle ang envelope at naluha nang makitang siya nga ang ama ng mga bata. So ikaw nga ang matagal ko nang hinahanap na babae. Naluluhang sabi ni Kyle. Ikaw? Ikaw ang naka one night stand ko? Hindi makapaniwalang sigaw ni Pearl. Sabay na naalala ng dalawa ang gabing hindi nila nakalimutan. Namula si Kyle nang biglang nag-rewind sa kanyang isipan ang nangyari sa kanila. Anong iniisip mo? Bakit ka namumula dyan? Namumula at nahihiyang tanong ni Pearl. Wala, ano namang iisipin ko? Pagdedenay ni Kyle at pilit na umubo para pakalmahin ang kanyang isipan. Anyways, dahil ako ang ama ng triplets, ibig sabihin ay may karapatan ako sa kanila at hindi ko na kailangan pang mag-isip pa ng rason para magstay kayo rito. Masayang sabi ni Kyle. Sabihin mo nga sa akin, Kyle, anong nangyari nung gabing yun? Seryosong tanong ni Pearl. Hindi ko rin alam, Pearl. Sobrang lasing ako. Ang tanging naalala ko lang ay yung nangyari sa atin ngunit hindi ko maalala ang mukha mo. Blurred lahat. Yung tattoo mo na yan sa tenga, ang tanging malinaw na ang naalala ko. Dahil pagkagising ko, yan ang nakita ko noong nakatulog ka na, nakatalikod pero paglabas ko sa banyo, wala ka na. At yung fiancé ko ang nakita ko sa kwarto. Kaya all this time akala ko siyang babaeng naka one night stand ko pero dahil wala yung tattoo sa kanyang tenga, hindi ako tumigil sa paghahanap sa'yo. Itong totoo. Nakayuko at malungkot na kwento ni Kyle. Bakit mo ko hinahanap? Nagtatakang tanong ni Pearl. Gusto kong panagutan ang ginawa ko. Lalo na,
at nakita ko ang bakas ng pagkawala ng birhen mo sa kama. Nagulat ang hindi makapaniwala na si Pearl. Ibang-iba talaga ito sa mga balita na kanyang narinig tungkol sa kanya. Hindi nito akalain na isa itong responsableng lalaki maliban sa pagiging mabait sa kanyang kapwa. Nagpapasalamat ako at ikaw ang ama ng mga bata. Hindi isang lalaking kakaibang lalaki. Natatawang sabi pa ni Pearl. Maayos mang tinanggap ng dalawa ang katotohanan, ngunit nang pumasok ang dalawa, sa kanilang mga kwarto ay napuno at nabalot ng galit si Kyle dahil sa panlolokong ginawa sa kanya ni Eve. Habang si Pearl naman ay malalim ang iniisip at hindi makapaniwala sa nangyari. Kaya pala kahit nandyan siya, hindi ko pa rin mapigilan ng maghanap. All this time, ibang babae pala dahil sa panloloko niya nawalay ako sa mga anak ko. Inis at galit na sinabi ni Kyle sa kanyang sarili. Samantalang si Pearl naman ay tahimik na pinagmamasdan ang kalangitan mula sa kanyang bintana. Hindi nito inaasahan ang mangyari dahil sino mang mag-aakala na magtatagpo ang triplets at ang kanilang tunay na ama na hindi nito maalala. Nagising kasi ito noong gabing yun na mag-isa sa kama habang pilit niyang binabangon ang sarili mula sa pagkahilo at pagkasakit ng kanyang ibabang parte. Pumasok na galit ang kanyang stepsister na si Eve. Simula nung nalaman ni Kyle ang katotohanan tungkol sa mga bata, ay mas lalong pinagbutihan ni Kyle ang maghanap ng information at kung ano ang nangyari nung gabing yon. Pati na rin ang kanyang fiancé na si Eve ang pinaimbestigahan nito. Hindi lang yon ang kanyang ginawa, inilabas niya ang kanyang triplets na anak para umamin at magpakilala bilang ama ng mga to. Ayokong mabigla kayo, pero ayoko namang magsayang ng oras dahil gusto ko kayong ipagmalaki sa mundo. Mahinahong sabi ni Kyle. Bakit dito, Kyle? Bakit malungkot ka? Malambing na tanong ni Ian. Nag-aalalang tinangala naman ito ng dalawang kakambal ni Ian na sina Ivan at Iris. Tito, may problema ka ba? Nag-aalalang tanong ni Ivan. Huwag ka na sad, Tito. Andito naman po kami. Takangusong sabi naman Iris. Niyakap ng tatlo si Kyle. Hindi napigilan ni Kyle ang maluha at matawa. Sa sobrang saya, laking pasasalamat niya kay Pearl dahil pinalaki ang kanyang mga anak na mababait at malalambing. Huwag iyak, Tito. Naiiyak na sabi ni Iris. Pati na rin ang dalawa pa nitong kakambal. Naiiyak. Hindi ako sad, happy ako, sobrang happy ko kasi meron kayong tatlo sa akin at nakilala ko kayo. Mas naging happy ako nang nalaman ko na ako ang daddy nyo. Lumuluhang pag-amin pa ni Kyle. Kunot noong nagkatinginan sina Iris at Ian, bagamat hindi nila agad na proseso ang sinabi ni Kyle. Ngunit si Ivan ay laking matang tinitigan si Kyle. Talaga po? Ikaw po ang papa namin? Hindi makapaniwalang tanong ni Ivan. Sa tanong ni Ivan ay agad na naintindihan ng dalawa nitong kakambal ang napag-usapan, kaya naman gulat na nilingon ng dalawa si Kyle. Abot tengang initian ni Kyle ang triplets. Oo, ako ang papa nyo. Maraming salamat at dumating kayo sa buhay ko. Masayang umiiyak na sabi ni Kyle. Nagsibagsakan naman ang mga luha ng tatlo. Kumapit sina Ian at Iris sa kanilang kambal na si Ivan habang humahagulgol sa iyak. Ni isa sa kambal, hindi magawang tumakbo papalapit kaagad sa kanilang ama. Nakatayo lang ang triplets, magkahawak kamay na nag-iiyakan. Inangat ni Kyle ang kanyang mga kamay para anyayahan sa isang malaking yakap ang tatlo. Hindi naman agad lumapit ang mga bata, tumiiyak na tinitigan lamang si Kyle. Pwede ba kayong mayakap ni Papa? Malambing na tanong ni Kyle. Pagkarinig ng mga bata sa salitang Papa, ay agad na tumakbo ang mga ito sa mga bisig ni Kyle habang tinatawag siyang Papa. Naluluha naman itong pinapanood sa hindi kalayuan ni Pearl at masayang nakikita na nakilala na rin ng mga bata ang matagal na nilang hinahanap na kanilang ama.
Laging nilalabas ni Kyle ang mga bata kasama si Pearl. Kahit anong pilit pa rin ni Pearl na magtrabaho ito, ay hindi ito pinayagan ni Kyle at sinabing mag-focus na lang ito sa pagpapalakas. Pero ang totoo niyan ay gusto ni Kyle na ma-enjoy ni Pearl ang kanyang buhay dahil alam nito ang hirap ng pagpapalaki sa bata lalo na at 3 pa ang kanyang binuhay. Kumalat ng kumalat ang mga balita hanggang sa nabalitaan ito ni Eve. Agad itong sumugod sa opisina ng kanyang fiancé at kunot noong tinignan ng mga batang asa loob ng opisina ni Kyle. Anong ginagawa niyo rito? Masungit na tanong ni Eve. Sino po kayo? Curious na tanong naman ni Iris. Wala po si Papa, may meeting daw po. Mabait na sabi naman ni Ivan. Kaibigan ka po ba ni Papa? Nahihiyang tanong naman ni Ian. Papa? Sinong Papa niyo? Galit na sigaw naman ni Eve. Hinawakan ni Eve ang kamay ng isang bata at nailabas ang kanyang galit. Sabihin mo sa akin sino ang Papa na tinutukoy niyo? Nanggigigil na galit na tanong naman ni Eve. Agad namang hinila ni Ivan ang kanyang kambal na si Ian at hinarangan ito mula kay Eve. Isusumbong ka namin kay Papa. Naiiyak na sabi ni Ivan. Lagot ka sa Papa namin. Umiiyak sa takot na sigaw naman ni Iris habang yakap-yakap si Ian sa likod ni Ivan. Wala kayong Papa. Sabi niya sa akin na alagaan lang kayo pero inangkin pa talaga kayo. Hindi ako mag-aalaga ng batang hindi sa akin na tampong lang. Pagrereklamo ni Eve na parang diring-diri ito sa mga bata. Ano ginagawa mo rito? Nagtatakang tanong ni Kyle. Pagkabalik nito sa opisina, bigla namang nandilim ang paningin ni Kyle nang nakitang umiiyak ang triplets. Papa! Umiiyak na sigaw ni Ivan habang takot na hinaharangan ng mga kapatid mula kay Eve. Agad na lumapit si Kyle sa mga bata. Tumakbo naman kaagad ang triplets. Sa bisig ng ama at yumakap ng mahigpit habang umiiyak. Napangiwi naman sa galit si Kyle nang nakitang marka sa kamay ni Ian at galit na hinarap si Eve. What did you do? Mariin na tanong ni Kyle at pilit na pinipigilan na pumutok ang kanyang galit. Bakit mo kailangan ampunin ng mga yan? Ano ba naman Kyle? Ikakasal na tayo tapos dadagdag ka pa sa buhay natin ng mga batang hindi natin kaano-ano? Pagrereklamo ni Eve kay Kyle. They are my children. Dugo ko ang umaagos sa mga katawan nila. Nagigigil na sabi ni Kyle. Napasinghap naman ng malakas si Eve. Alam agad nito na wrong move ang kanyang ginawa. Nabalot ng takot si Eve at baka hindi na ituloy ang kanilang napaplanong kasal. Lumapit si Eve sa mga bata para humingi ng sorry ngunit nagtago lamang ang mga ito sa kanilang ama. Palalagpasin ko tong ginawa mo but I'm warning you. Isang beses mo pang pagbuhatan ng kamay ang mga anak ko, sisiguraduhin kong magsisisi ka habang buhay. Pagbabanta ni Kyle. Sorry, hindi ko alam, stress lang ako kasi ilang araw na kitang hindi mahahagilap tapos ganun pa nababalitaan ko na may mga bata ka daw nakasama. Nabigla lang ako. Pagod din naman ako sa pag-aasikaso sa kumpanya ko at sa kasal natin. Pero kapag sasamahan mo ako magpe-prepare sa kasal, gagaan ang loob ko. Hindi na ako may stress. Natatarantang sabi pa ni Eve. Pag-iisipan ko. Walang emosyong sabi na lamang ni Kyle habang pinupunasan ng mga luha ng kanyang mga anak. Lumiwanag ang mukha ni Eve nang marinig ang sinabi ni Kyle. Talaga? Masayang tanong ni Eve habang iniisip na kahit anong mangyari hindi talaga siya kayang talikuran ni Kyle. Pag-iisipan ko kung itutuloy ko pa ang kasal natin. Binabawi ko na ang engagement. Seryosong sabi ni Kyle. Kinabahan naman si Eve. Hindi ito makapapayag na hindi niya makukuha ang pinakamayaman at gwapong businessman na kanyang nakilala. Gagawin ko lahat, Kyle. Please, don't do this to me. Pagpapakyut at pagpapaawa pa ni Eve. Napabuntong hininga na lamang si Kyle. Hanggat hindi magiging komportable ang mga bata sa iyo, hindi kita mapapasok sa buhay ko. Malumani na sabi ni Kyle at pinaalis na si Eve. Galit na galit si Pearl nang malaman niya yun. Gusto nitong sugudin ang babaeng nanakit kay Ian at tinakot ng ganun ang kambal. Pasensya ka na tinayaan kung mangyari ito.
Malungkot na sabi ni Kyle. Hindi mo naman kasalanan. Baka talagang nagulat lang ang fiancé mo. Pero kapag sa susunod na mangyayari ulit to, pasensyahan na tayo, Kyle. Kahit fiancé mo pa yan, makakagawa ko ng ikakakulong ko. Matapang na sabi ni Pearl habang pinagmamasdan ng triplets na mahimbing na natutulog. Minsan nga napapaisip ako kung siya ba talaga ang gusto kong makasama habang buhay. Kunot noong tiningala naman ni Pearl, si Kyle na nakatayo habang nakasandal sa bader. Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong ni Pearl. Wala, hindi na importante yun ngayon. Nakaiting sabi ni Kyle habang malambing na tinignan si Pearl. Hindi na muna sinama na Kyle ang mga bata sa kanyang opisina kahit na nagmamakaawa sa kanyang mga to. Magiging busy kasi ulit si Kyle sa kumpanya kaya baka maulit muli ang nangyari. Iniwasan na rin ni Kyle si Eve kaya naman habang binabalot na ng takot si Eve at napasugod sa bahay ni Kyle. Ang triplets na masayang naglalaro sa sala ay nasa lubong ni Eve na walang pasabing pumasok sa bahay. Hindi naman nagawang magsalita ang mga bata at naghawak-hawak kamay. Dahil sa kaba, pilit nang initian ni Eve ang mga bata. Asan ang papa niyo? Malambing na tanong ni Eve. Sa work po. Kinakabahan na sabi naman ni Ivan. Kagagaling ko lang sa kumpanya, wala siya doon. Huwag niyo nang itago sa akin si papa. Magkabati na tayo dahil kapag tumagal ako ng magiging mommy niyo. May mommy na po kami. Bakit po namin kayo magiging mommy? Hindi po pwede kasi may mommy na po kami. Napakagat ng labi si Eve at dahil nabalot na ito nang tuluyan ng takot at kaba na baka mawala sa kanyang buhay na inaasam niya, marahas na hinila niya ang mga bata. Asan ang papa niyo sabi eh? Sa ayaw at sa gusto niyo. Ako ang magiging mommy niya dahil ikakasal na kami ng papa niyo. Pagsisigaw ni Eve. Hindi na napigilan pa ni Iris ang kanyang sarili at napaiyak na lamang ng malakas dahil sa sobrang takot. Pilit namang kumawala sa Ivan sa pagkahawak ni Eve habang humahagulgol sa iyak. Nagmamadaling tumakbo pababa si Pearl at nang makita ang nangyayari ay marahas niyang tinulak palayo si Eve sa kanyang anak. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Pearl. Mama, yung nakakatakot na babae bumalik! Pagsusumbong ni Ian. Natatakot po kami, Mama. Umiiyak na sigaw naman ni Iris. Masakit mga kamay ko, Mama. Sobrang nakakatakot po siya. Sinasabi niya po na magiging mommy na po namin siya. Halos sumahagulgol na sabi naman ni Ivan. Galit na nilingon ni Pearl si Eve at nagulat na ang babae. Nasa harapan niya ay ang anak ng pangalawang asawa. Nang namayapan niyang ama. Ikaw? Nanggigigil na sigaw ni Pearl. Anong ginagawa mo rito? Hindi makapaniwalang tanong naman ni Eve at napangisi nang nakita niyang nagtatago sa likod niya ang mga bata. Katulong ka dito? Natatawang tanong ni Eve. Ikaw? Ikaw ang nananakit sa mga anak ko? Ikaw ang fiancé ni Kyle. Hindi makapaniwalang tanong ni Pearl. Anak? Dahil ba ito sa gabing yun? Natatarantang sabi ni Eve. Ninakaw mo ang kumpanya ng ama ko. Na pinamana sa akin, pinahirapan ako na halos hindi ako makapasok ng kahit na anong trabaho. Tapos ngayon sasaktan mo mga anak ko? Hanggang saan ba ang kasamaan mo? Pagsisigaw pa ni Pearl. Hindi pwede to. Umalis ka rito. Pagwawala ni Eve at sinugod si Pearl. Lumayo naman kaagad si Pearl sa mga anak at nakipaglaban kay Eve. Buti na lang. At tumawag ang isa sa mga security para ipalam. Sa kanyang nagpumilit pumasok si Eve sa kanyang bahay kaya agad itong umuwi. Agad na nilayo ni Kyle si Eve kay Pearl. Nang napalayo si Eve ay agad na lumapit ang mga bata sa kanilang mama at papa. Nahihibang ka na ba talaga? Galit na sigaw ni Kyle kay Eve. No Kyle, malang iniisip mo. Sinugod niya ako kaagad. Andito lang sana ako para kausapin ang mga bata at makausap ng maayos. Dahil sa nangyari, natatarantang sabi ni Eve. Anong makausap? Iiyak ba ng gantong mga anak ko sa takot kung makikipag-usap ka lang ng maayos? Matapang na sagot naman ni Pearl. Niyakap at nilambing ni Kyle ang mga umiiyak ng mga bata.
Tinanong nito kung anong nangyari at lahat ay nasabi ng mga bata kay Kyle. Agad na nagpatawag ng security si Kyle at nagmamakaawa naman si Eve dito. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to, Kyle, matapos lahat ng pinangako mo sa akin? Umiiyak na sabi ni Eve. Kung hindi mo sana sinaktan ng mga anak ko, hindi sana mangyayari to. Our engagement is done. Walang emosyong sabi ni Kyle at patuloy na pinatawag ang mga security. You, bakit pa kasi bumabalik ka pa? Hindi sana magkakagulo ang lahat kung wala ka rito. Galit ng sigaw ni Eve habang dinuduro-duro pa si Pearl. Wala akong ginugulo sa buhay mo, Eve. Ikaw to mismong nagdadala ng gulo sa buhay mo. Baka ito na ang karma mo sa lahat ng kasakiman mo at sa pagnanakaw mo sa lahat ng nasa akin. Magdusa ka. Pasigaw na balik pa ni Pearl. Nagsidatingan na ang mga security at pinalis si Eve na walang tigil pa rin. Sa pagwawala, pinakalma naman ni Kyle ang mga bata at ipinunta sa kanilang kwarto. Papa, totoo po bang sinabi ng babaeng nakakatakot? Nakangusong tanong ni Iris. Magiging mommy po ba namin siya? Naiiyak na tanong naman ni Ian. Ayoko po siyang maging mommy, si mama lang po mommy namin, nakakatakot po siya. Malungkot na sabi naman ni Ivan. Hindi mga anak, walang katotohanan ng mga sinabi niya. De bale, hindi na ulit siya makakalapit sa inyo. Wala na siya. Malambing na pag-assure naman ni Kyle sa mga anak. Pinabantay ni Kyle ang mga bata sa isa nilang katulong para puntahan si Pearl na ginagamot ang sariling sugat sa mukha. Okay ka lang? Nag-aalalang tanong pa ni Kyle. Medyo masakit lang. Haba ba naman kasi ng kuko ng babaeng yun hanggang ngayon? Ang arte-arte. Pagre-reklamo ni Pearl. Ako na dyan para malinisan ng maayos ang sugat mo. Malambing na sabi naman ni Kyle at kinuha ang hawak na panggamot sa kamay ni Pearl. Hindi ko akalain na magkakakilala pala kayo ni Eve. Pagkatapos mamatay ng nanay ko, na-depress talaga ang papa ko. Pero biglang bumalik ang liwanag sa kanya. Nangakilala niya ang mama ni Eve hanggang sa pakasalan. Inampon na rin niya si Eve noon. So stepsister mo siya. Gulat na tanong ni Kyle at tumango na nga lamang si Pearl. Paano ka naman nahulog kay Eve? Nagtatakang tanong ni Pearl. Hindi kasi ito makapaniwala na sa bait ni Kyle ay magkakaroon nito ng fiancé na katulad ni Eve. I was so drunk. In a party hanggang sa nagising ako kinabukasan na may katabi na akong babae. I never bothered to look at her and went straight to the bathroom. Pagkalabas ko nakita ko na si Eve na paalis sa hotel room. Pagkukwento ni Kyle, napakunot naman ang noo si Pearl. Naisip nito ang gabing sinet up siya ni Eve para makipagtalik sa lalaking binayaran niya, ngunit tinakbuhan niya ito at napunta sa ibang kwarto. Kaya akala ko ikaw si Eve pero parang iba. At parang may kulang. Lalo na nung nakita ko ang tattoo sa leeg mo. Ikaw, anong kwento mo? Kung iisipin, hindi pa natin napag-usapan ng maayos ang tungkol sa nangyari. Malumani na sabi pa ni Kyle. Niyaya ako sa isang party ng kaibigan ko pero kasabwat pala to ni Eve. Nilagyan ng pampagana ang inumin ko at bala kong ipagalaw sa isang lalaking binili niya para masirang reputasyon ko. Tumakbo ko at nagpunta sa room mo. Pagkagising ko sa hotel, wala ka. Ngayon ko lang nalaman na nasa banyo ka pala that time. Pagkalabas ko, si Eve ang sumulubong sa akin. Pagkukwento ni Pearl, hindi makapaniwala si Kyle sa kayang gawin sa kanya ni Eve. Nagpatuloy pa rin sa pagkwento si Pearl hanggang sa nalaman na ni Kyle lahat ng pinagdaanan ni Pearl. Napuno ng awa si Kyle at hindi napigilang maluha. Kung nahanap sana kita, baka sakaling. Lumuluhang sabi ni Kyle, ngunit hindi na nito natapos pa ang kanyang sasabihin dahil sa napasigaw si Pearl sa sakit. Dahan-dahan naman, masakit! Pagrereklamo ni Pearl. Sorry na. Natatarantang sabi naman ni Kyle. Natawa naman si Pearl sa naging itsura ni Kyle. Bakit? Nagtatakang tanong ni Kyle. Kakaiba kasi itsura mo kanina sa ngayon. Nakakatakot ka kanina pero ngayon ang cute mo. Crush mo siguro ako, no? Hoy, hindi ah.
Binobola lang kita, gustong-gusto mo naman. Pagdedepensa pa ni Pearl. Natawa na lamang si Kyle at ganun din si Pearl. Pinagpatuloy ni Kyle ang pag-iimbestiga kay Eve hanggang sa nakakuha ito ng mga ebidensya na pwedeng ilaban kay Eve. Gusto kasi nitong mabawi ang kumpanya na dapat kay Pearl bilang isang regalo. Hindi nagtagal, nagsilantaran na ang lahat ng mga ginawa ni Eve. Pinakalat ito ni Kyle hanggang sa si Eve na ang pinag-uusapan at ipinasa na rin ito ang mga ebidensya na kanyang nakuha. Bakit mo ko pinapatawag? Papayag ka nang magtrabaho ako? Excited na tanong pa ni Pearl. Oo, pero hindi ako ang magiging boss mo. Nakangising sabi naman ni Kyle. Anong trabaho naman at sinong boss ko? Makulit na tanong naman ni Pearl. Ibinigay naman ni Kyle ang mga files at picture na nagpapatunay sa mga nagawa ni Eve. Napasinghap ng malakas si Pearl na nakita nga niya lahat ng to. Desisyon mo na lang ang kulang. Nakangiting sabi ni Kyle. May tsansa na mababawi ko lahat ng iniwan sa akin ng ama ko? Naiiyak na tanong ni Pearl at tumango-tango naman si Kyle bilang pagsang-ayon. Sa sobrang tuwa umiyak na tumakbo papalapit si Pearl kay Kyle at niyakap ng mahigpit. Napayakap naman pabalik si Kyle kay Pearl, bigla namang nagsidatingan ng triplets at napangiti ng malawak nang nakitang nagyayakapan ang mama at papa nila. Sama din ako sa yakap, humahagikik na sabi pa ni Ian. Yakap din ako! Lahat na tayo magyakapan! Natutuwang sabi ni Ivan. Natawa naman sina Pearl at Kyle. Nang napansin naman ng dalawa na nakapalibot pa ang kanilang kamay sa isa't isa, nakaramdam sila ng hiya. Pilit na iniwas ni Pearl ang kanyang muka para maitago ang pamumula ng muka. Masayang niyakap din ng dalawa ang triplets. Hinalik-halikan ni Kyle, isa-isa ang mga bata. Papa, bakit si Mama walang kiss? Nagtatakang tanong ni Ian. Kiss mo rin si Mama. Nakangusong sabi naman ni Iris. Dali, Papa! Makulit naman na sabi ni Ivan. Nagulat naman si Pearl sa narinig at agad na nilingon si Kyle. Hindi nito alam na paglingon niya ay maghahalikan sina Pearl at Kyle. Nagulat rin naman si Kyle dahil sa pisngi lamang nito ito balak halikan. Napayahin na nga lamang ang mga bata. Humiwalay sa pagyakap si Pearl at ganun din ang mga bata. Nahihiyang napaubo si Kyle. At patagong sinusulyapan si Pearl na namumula ang buong muka. Magsasalita pa sana si Kyle, ngunit biglang nagsalita si Pearl. Tara na, bumaba na tayo at kumain, nagtatawag na si Manang. Pag-aaya ni Pearl. Abot tenga ang ngiti ni Kyle at sobrang kinikilig sa nangyari habang si Pearl naman hindi mapigilang mapahawak sa kanyang mga labi at maalala ang halikan nila ni Kyle. Mama, masakit po ba labi niyo? Nag-aalalang tanong naman ni Ivan at napatingin din ang dalawa pang mga bata. Hindi anak, nagdadry lang. Pagsisinungaling naman ni Pearl sa mga bata. Hindi naman nagdalawang isip si Pearl na sampahan ng kaso si Eve. Dahil sa lahat ng nangyari at pinagdaanan nito ay natanggap niya. Hinding-hindi na nga magbabago si Eve kahit na tinuring niya itong tunay na kapatid. Lumipas ang ilang buwan, nagsimula ng napalago ni Pearl ang kumpanya na malapit ng mabankrupt dahil sa pagpapatakbo ni Eve. Niligawan rin ito ni Kyle. Noong nasigurado niyang mahal na talaga niya si Pearl kaya naman araw-araw nitong hinahatid at sinusundo si Kyle sa opisina ni Pearl. Gagawin mo bang butik ang opisina ko? Natatawang tanong ni Pearl. Hi Kyle, nakararating sa opisina ni Pearl habang may hawak-hawak na bulaklak. Ayaw mo nun? Fresh na fresh ang amoy sa opisina mo at para siguradong alam ng lahat ng lalaki ritong naniligaw ako. Mayabang na sabi ni Kyle. Panay ka talaga kalokohan, Kyle. Tara na nga, tumuwi na tayo, nag-aantay ng mga bata. Natatawang sabi ni Pearl. Kung hindi bulaklak ang binibigay ni Kyle, ay mga sulat naman ito. Minsan kasi hindi na sila nagtatagpo dahil sa busy nilang schedule.
Kaya sulat na lang ang iniiwan ni Kyle. Ito ang pinakainihintay ni Pearl kay Kyle. Ang mga sulat niya dahil doon ay damang-dama niya ang pagmamahal ni Kyle sa kanya. Iniipon ni Pearl ang mga sulat at dinidikitan ito ng mga petals ng bulaklak na ibinigay din ni Kyle bago ito inilagay sa isang kahon. Umabot naman sa 1 taon ang ligawan ni na Kyle at Pearl. Kung tutuusin, hindi na kinailangan pa na paabutin sa 1 taon dahil ay may nararamdaman na rin itong si Pearl kay Kyle. Pero mas pinili ng dalawa na ipagpatuloy muna ang ligawan hanggang sa masasabi na nilang kilala nila ang isa't isa. Sigurado ka? Hindi makapaniwala at masayang tanong ni Kyle. Natawa naman ng malakas si Pearl dahil sa sobrang kilig sa naging reaksyon ni Kyle. Sigurado na ako, Kyle. Mahal na mahal talaga kita. At alam kong hindi ko pagsisisihan to dahil sobrang pagmamahal at pangangalaga ang ginagawa mo sa amin ng mga anak natin. Malambing na sabi ni Pearl. Tuluyan nang tinigil ni Pearl ang kanilang ligawan at pinasok ang pagiging magnobyo at nobya. Lumalim ang pagmamahalan ng dalawa hanggang sa tumating ang araw na naisipan ni Kyle na hingin ang kamay ni Pearl at iharap sa altar. Hindi na ito pinagtagal pa ni Kyle dahil alam niyang si Pearl ang para sa kanya at gusto niyang makasama hanggang sa pagtanda. Matapos ikasal ang dalawa, ay agad naman silang biniyayaan ng bagong blessing sa pamilya. Ano ba tong surprise mo at kailangan naming sabay-sabay buksan regalo mo? Natatawang tanong ni Kyle. Sana malaking fire truck to. Paghiling ni Ivan, na 7 taong gulang na. Malaking Barbie na nagsasalita to. Gamit pang doktor sana please. Pagdarasal naman ni Ian. Pagkabilang ko ng 3, buksan niyo, okay? Masayang sigaw ni Pearl. Sabay-sabay na binuksan ng mga bata at ni Kyle ang box na ibinigay sa kanila ni Pearl. Agad namang napatakip sa bibig si Kyle at humagulgol sa pagiyak. Nag-aalalang tinignan nito ng mga bata at napatingin sa ina. Umaasang masabi ang problema sa ama. Mama, bakit po baby clothes? Nagtatakang tanong ni Iris. Hindi naman po to kasya sa amin, mami. Nakangusang sabi naman ni Ian. Mama, anong ibig sabihin nito? Kuya na ako? Gulat na tanong naman ni Ivan. Napatingin naman ang dalawa sa kanilang kambal at sa ina. Napatayo. Sa kinaupuan si Kyle at niyakap si Pearl habang umiiyak. Salamat. Maraming salamat talaga, ang saya ko ng sobra. Humahagulgol sa iyak na pasalamat ni Kyle. Matadagdagan na tayo sa wakas. Masayang sabi ni Pearl. Pwedeng papunas muna ng sa damit mo? Humihikbing tanong ni Kyle. Napahampas na nga lamang si Pearl sa balikat ni Kyle dahil sa pagbibiro. Panay kabiro at kalokohan talaga. Natatawang sabi ni Pearl. Natawang pinupunas nga ni Kyle ang kanyang mga luha. Mama, si Papa po parang yung bad guy po sa TV na tumatawa. Nagalangang sabi ni Iris. Umiiyak at tumatawa si Papa, Mama. Nagalalang sabi naman ni Ian. Mama, kuya na po ba ulit ako? Excited? Nabigla ang tanong ni Ivan. Nakangiting tumangutango naman si Pearl sa anak. Napasinghap ng malakas si Iris at Ian. Napahiyaw naman si Ivan sa sobrang tuwa. Noong unang nalaman ni Pearl na nabuntis ito ay agad itong nabalot ng takot dahil sa hirap na dinananas niya. Pero dahil sa parating, sa tabi niya ang mag-ama niya, napalitan ito ng tuwa at excitement. Isa nga lang kinakatakutan ni Pearl, ang mga anak ng kambal o triplets ulit. Buwan-buwan na nagpapacheck up si Pearl sa kanyang OB kaya naman, noong 4 na buwan na ang pagbubuntis ni Pearl. Nalaman nilang kambal nga ang dinadala ni Pearl. Okay lang na kambal, at least nabawasan ng isa. Halos mabaliw ako nun sa triplets ngayon, sa kambal naman. Nakangusong sabi ni Pearl. Honey, tara, itanong natin kung pwede pa. Mahinang bulong ni Kyle. Ikaw yan pa talaga naisip mo. Mahirap magpalaki ng kambal, no? Inis na sabi ni Pearl. Nabasa ko sa internet, makakatulong daw sa paglabas ng maayos na bata kapag nag-aano.
Muling bulong pa ni Kyle sa asawa. Pabirong siniko naman ito ni Pearl. Kailan kaya kita makakausap ng maayos, no? Taas kilay na sabi ni Pearl. Hindi naman binigo ni Kyle si Pearl. Inalagaan at inasikaso ito ng maayos ni Kyle at pati na rin ang tatlong mga bata ay halos hindi mawalay sa tabi ng ina para tulungan ito sa tuwing may kailangan ito o gawin. Misis, nakikita ko na po ang ulo, iiri niyo po. Hindi ko na kaya. Pagsisigaw ni Pearl habang umiiri habang si Kyle naman natataranta na. Sa tabi ni Pearl at pakiramdam nito ay maihimatay nito. Kyle, hawakan mo ako! Galit na sigaw ni Pearl nang nakitang natatarantang si Kyle. Nagmadali namang nilapitan ni Kyle si Pearl at napapahiyaw na rin sa sobrang higpit ng hawak ni Pearl. Napangiti naman si Kyle nang narinig ang iyak ng isang bata. Napapatingin na lang si Pearl habang hingal na hingal. Pinunasan ni Kyle ang mga pawis ni Pearl at maya't maya napahiyaw na naman sa pag-iiri si Pearl nang naramdaman ang paglabas ng isa pang bata. Congratulations po Mrs. at Mr. Dalawang babae po. Masayang sabi naman ng doktor. Nagtatatalo naman sa tuwa si Kyle at naluha naman ang nahawakan ang dalawa niyang sanggol. Maglalakad pa palapit na sana si Kyle kay Pearl nang biglang humiyaw na naman ito. Pati ang doktor at nurse na nasa delivery room ay kasama nila. Ma'am, iri niyo pa. Isa pa. Galingan niyo pa po ang pag-iri. Grabe, kung ikaw kayong umiri dito. Galit na sigaw naman ni Pearl sa asawa. Nagpatuloy lang ito. Napangiti at muling napaluha si Kyle nang makita ang mga anak. May panibago nga pa pala silang triplets. Naku naman Lord, triplets na naman. Pero maraming salamat po. Blessings pa rin po to. Nangihinang bulong pa ni Pearl bago ito nakaulong. Nagising si Pearl na may sariling kwarto na sa ospital. Naabutan naman ito ang doktor. Nakakatapos i-check up ang triplets. Napahingiti nga muli ang doktor nang nakitang gising na nga. Ang babae, congratulations po ulit sa'yo, Mrs. Masayang sabi ng doktor. Salamat po sa inyo. Kamusta pakiramdam mo? Nagugutom ka ba na uuhaw? Kompleto na lahat ng nabili ko kanina, paparating na rin ang triplets dito kasama si Manang. Saad naman ni Kyle kay Pearl. Tulungan mo akong umupo. Ang swerte niyo, Mrs. 3 blessing kaagad ang dumating sa inyo. Dok, pang-anim na nga po to pangalawang set na. Natatawang sabi pa ni Pearl. Nagtaka naman ang doktor. Sa ibig sabihin ni Pearl, ano pang ibig sabihin niyo? Kunot noong tanong ng doktor. Sa mga oras na yun ay biglang nagbukas ang pinto at nagsitakbuhan sina Ivan, Ian at Iris. Papasok ng kwarto. Mama! Masayang sigaw ng mga bata. Gulat na pinagmasdan ng doktor ang mga bata. Pangalawang set na ho ng triplets ang nairi ko, 6 na bata na po in total. Nakaising sabi ni Pearl. Sagana ho pala ang dugo niyo sa triplets Hindi makapaniwalang sabi naman ng doktor. Nang nakalis ang doktor ay patuloy pa rin ang pag-aasikaso ni Kyle kay Pearl. Hanggang sa mga oras na yun, naluluha pa rin si Kyle. Baka matuyo ng sobra, yang mata mo kakaiyak. Napakasaya ko lang, salamat sa'yo at salamat safe kayo. Mama, di ba po panganay? Ako po yun? Akala ko ba si Ian? Sabi ni Mama ako daw. Makulit na tanong ng mga bata habang tinitignan ang kanilang panibagong mga kapatid. Natawa naman ang mag-asawa sa mga bata. Ivan, Ian, Iris, Mayan, Kyle. Isa-isang binanggit ni Pearl ang 6 na mga anak habang tinuturo. Lumiwanag naman ang mga mukha ng triplets at nagningning ang mga mata habang tinitignan ng mga sanggol na kapatid. Humagulgol naman sa iyak si Kyle at dahan-dahang hinila si Pearl para yakapin ng mahigpit. Napakasaya ko. Sobrang saya ko. Mahal na mahal ko kayo, aking pamilya. Umiiyak na sabi ni Kyle. Last na si Junior Ayoko na baka mamaya masundan na naman ang 3. Natatawang sabi naman ni Pearl at ganun din si Kyle habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Si Papa parang si Ian laging umiiyak.
Humahagikik na sabi naman ni Iris. Si Iris naman parang si Mama, minsan nakakatakot, minsan mabait. Nakangiting sabi naman ni Ivan. Ganun ba? Ikaw anak? Natatawang tanong ni Kyle. Para sa akin si Ivan ay pinaghalong Pearl at Kyle. Malambing na sambit ni Manang. Napasinghap naman si Pearl. Nawala sa isip nito, nakasama pala nila si Manang. Manang naman, nagulat pa ako. Paano naman kasi ako magsasalita, dumating na sa amin sina Ivan, Iris at Ian. Mga 5 taon na sila pero ngayon binigyan kami ng pagkakataon na maka-triplets pa. Lumuluhang sabi ni Manang. Nakakalungkot lang at wala na sila Madam at Sir para matuklasan ang kanilang mga apo. Sumisinghot na sabi nito. Napangiti na lamang si Kyle at niyakap muli si Pearl. Mag-isa ko lang noon at sila Manang ang kasama ko. Ngayon may 6 na akong anak. May isang malaking buong pamilya na ako. Masayang sabi ni Kyle. At mayroon ka ding maganda at mabait na asawa. Nakangising sambit naman ni Pearl. Mabait na dragon. Mahinang bulong naman ni Kyle. Pabirong hinampas ni Pearl si Kyle. Nagsitawanan ng lahat at masayang pinagmasdan ng mga paniguradong makukulit din paglaki. Sa masayang pamilya na binuo nila ni Pearl, ay napuno ito ng pagmamahalan. Sa bawat tawa at yakap kanilang pinatunayan na sa pagmamahal, tunay na nakatatamasa ang wagas na kaligayahan. Dito na rin, nagtatapos ang storya ng pag-iibigan nila Kyle at Pearl. Pinagliis man sila ng mundo, ngunit sa huli ay muli silang pinagtagpo. At dito na nga po nagtatapos ang kwento. Maraming salamat po at shoutout po sa mga sumusunod. Jovelyn Villamen, Mary, Marvin Diaz, Alexa Gomez, Corazon Danque, Weni Dale Tutilia, Marveline Bonzo, Abdul Habar, Susan Upaga, Lina Almazan, Shirley Alberto, Presbyteros Rose, Nympha Medina, Edwina Sanchez, Rosemary Vasquez, Cora Batangan, Merlin Diaz, Wenoni Anya Lucas, Arlene Averion, Florence Italia, Vash Free, Lina Almazan, Jake, Matea Estrera, Rosemary Bagtas, Carolina Marpuri, Mercy Villantes, Judy Quilates, Presti, Chris, Vanessa, Nanetam, Miriam, Virginia Aparil, Lina Almazan, Perla Samson, Presentacion Mendoza, Shirley, Merlilyn Linley, Precious Mago, Rose Martinito Goldfinger of Cotabato City, Nesbeth Hanaban, Kamay Casa, G, Celestina Regidor, Molina Santos, Rose of Hong Kong, Leonisa Azotes, Enday Samante, Jocelyn Tansing, Susan Upaga, Rebecca Tezuka, Maria Flor Sevilleno, Miss Impacho of Malaysia, Dolly Labrador, Ann Mariano, Elizabeth Gilas, Babes Music and Memories, Ridge, Meld, Julieta Hermosura, Austin Alito, Cecilia Alvior, Nesbeth Hanaban, Jovelyn Villamen, Mary, Marvin Diaz, Alexa Gomez, Corazon Danque, Weni Dale Tutilia, Marveline Bonzo, Abdul Habar, Susan Upaga, Lina Almazan, Shirley Alberto, Presbyteros Rose, Nympha Medina, Edwina Sanchez, Rosemary Vasquez, Cora Batangan, Merlin Diaz, Wenoni Anya Lucas, Arlene Averion, Florence Italia, Vash Free, Lina Almazan, Jake, Matea Estrera, Rosemary Bagtas, Carolina Marpuri, Mercy Villantes, Judy Quilates, Presti, Chris, Vanessa, Nanetam, Miriam, Virginia Aparil, Lina Almazan, Perla Samson, Presentacion Mendoza,
Shirley, Merlilyn, Linley, Precious Mago, Rose Martinito Goldfinger of Cotabato City, Nesbeth Hanaban, May Casa, G. Celestina Regidor, Molina Santos, Rose of Hong Kong, Leonisa Azotes, Enday Samante, Jocelyn Tansing, Susan Upaga, Rebecca Tezuka, Maria Flor Sevillano, Miss Impacho of Malaysia, Dolly Labrador, Ann Mariano, Elizabeth Gilas, Babes Music and Memories, Ridge, Meld, Julieta Hermosura, Ostonalito, Cecilia Alvior, Nesbeth Hanaban, Jules, Kate, Zenaida Porter, Mercy, Donnie Pombo of Davao del Norte, Dandan Ramoso, Goldfinger Maria, Flor Sevillano, Penny Magno, Nesbeth Hanaban, Aaron de la Cruz, Susan Upaga, Harry Rohi, Lisa, Nanabeth Longno, Renz, April Bibat, Sharon Corpus, Rosemary Vasquez, Jessica Vargas, Elizabeth Ebizar, Emily Borak, Imelda Forteza, Melds Nagales, Jejemon Ramos, Flor Cabrera, Wilma, Augustina Aniceto, Abelardo Barcalia, Imelda Dalansay, Jedge, Irma Valerio, Carolina Patalighung, Leia Lemana, Escapades,